Good day Philippines and good day all over the world. Samantayang lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at samantayang lupalop ng kontinente. Hello, good day sa inyong lahat. Ngayon ating pag-uusapan, ansing sinisiraan si JJ kay Daddy Frankie. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe the YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-Daddy Frankie, ating pag-usapan kung bakit na panay sumbong ito si Ansing kay Daddy Frankie. Kung ano ang mga ginagawa ni JJ. Punto por punto. Ano ang inyong opinion? Reaction po doon. Ano ang dahilan? Ano ang magiging sanhi? Ano ang purpose ni Ansing kung bakit panay sumbong siya kay Daddy Frankie? Gusto niya ba na mapalapit uli ang loob ni Daddy Frankie at ito'y ang kanyang maloko? Or sumisip-sip din para masira si JJ, para mabalik ang loob ni Daddy Frankie sa kanya at siya na ang laging kakusapin ito, punto por punto. Bago natin pagpatuloy mga ka-idol, please comment section below. So alam naman natin mga ka-idol, simulat sa pool. Simula sa pagtayo ng bahay ni Oliver, mayroon ng hidwaan sa gitna ni JJ at saka ni Ansing na alam naman natin na si JJ laging nagiging sagabal sa mga plano ni Ansing mga ka-idol. What do you mean nagiging sagabal? Siya ang laging sumasagapot. Ano sumasagapot SMB? Yung hindrance sa mga plano ni Ansing sa paggamit kay Oliver sa sariling interest, punto por punto. Ngayon mga ka-idol, na nabuo na ang bahay, akala ng karamihan, Ansing and JJ are okay, pero sa totoo pala, hindi pala okay. Ang pinapakita nila doon sa sa blessings ni Oliver ay pakitang tao lang pala. Plastikan kung sa mga chismosa dyan. What I mean? Plastikan lang pala mga ka-idol. Ang kanilang pinapakita kay Daddy Frankie. Siyempre si Daddy Frankie parang naniniwala na naman. Ganyan po mga ka-idol. So alam naman natin, kapag si Ansing, kapag si Ansing ang bumibida, na kung paano siya magsalita kay Daddy Frankie, nako, nauto agad si Daddy Frankie, punto por punto. Naniwala po ba kayo dun mga ka-Daddy Frankie na si Daddy Frankie dali mauto ni Ansing? Please comment section below. And of course mga ka-idol, sa kanyang hidwaan, sa kalaunan, ay naku mga ka-idol, lahat, simula ng blessings ni Oliver, lahat ng mga sinasabi ni JJ, ay naku sinusubong kay Daddy Frankie. Mga ka-idol, anong masasabi niyo doon Kaya isa rin po yan, naging dahilan kung bakit galit si JJ kay Ansing. Kasi sabi pa nga ni JJ kay Ansing, naku, sip-sip daw si Ansing, punto por punto. Mga ka-idol. Dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakunawaan nang kinausap ni Ansing si JJ na kukunin na sana ang pera para ma-process ang yung kuryente ni para kay Oliver. Pero hindi ito binigay ni JJ. Dahil alam naman natin si JJ simulat sa pool walang tiwala kay Ansing. Ganon po mga ka-idol. Ang nangyari punto por punto. Nadadamay si JJ sa mga ginagawa ni Ansing na pag-iintindi ni JJ ay ginagamit lang si Daddy Frankie at saka si Oliver sa kanyang pangangailangan. Sabi pa nga dito mga ka-idol, mga supporters ni Daddy Frankie, magkapatid nga sila, mahiya naman kayo. Si Oliver ang tinulungan, mabuti nga at may nagbigay din sa iyo. Si Oliver ang kawawa dito, kaya sana gumaling na. Totoo din naman po mga ka-idol, nandiyan si Daddy Frankie not for JJ and not for Ansing.
Totoo po yung sinasabi ng mga supporters po doon mga kaidol. Sabi pa ng iba, ay naku Daddy Frankie, wag muna sila tulungan. Okay na yun, sobra-sobra na, mas marami pang mga tribo sa Pilipinas na hindi naaabunan ng biyaya ng gobyerno na ang mga nasa liblib na mga lugar. Totoo po lalo sa Visayas at Mindanao. Kahit dito nga sa Luzon, ilan lang nakatulong yung Daddy Frankie. Tarlac, Pampanga, hanggang dyan lang sa mga province na malapit sa kanila. But however, the other sa Tarlac, papuntang Zambales, Baguio, marami dun mga problema ng mga tao na katulad kaya sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie na pinabayaan ng gobyerno. Sabi pa nga ng ibang supporters, bahala sila Daddy Frankie magpakain kay Oliver. Ikaw naman sagot pa din sa panggagamot. Huwag mo pamiyasain. At tulad ngayon, naalis kayo, 1 month kayo, mawala sila na bahala. Totoo sila na bahala. Ang problema, anyway mga kaidol, di ba? Mismo sa bibig mismo di Daddy Frankie nagmula na si Gigi pala, o si Angie Oliver pala, may budget para sa pagkain ito. Plus, ang gamot, nakapundo na doon kay Ensing, good for 4 months. Good for 4 months po mga kaidol. Kaya pala nga ayaw ni Ansing magpatalo kay Oliver. Oliver, ayaw magpatalo kay JG kasi nga may pundo pala para sa pagkain ni Oliver. O kayo pa naman libre chibam na yan. Chibam. Ganun lang po doon ng mga kaidol. Sabi pa ng ibang mga supporters, hindi magkasundo itong magkakapatid to. Hay, mga pasaway talaga ng mga matatanda. Sabi pa nga dito, gahaman kasi si Ansing, gusto niya siya lagi napapaburan. Siyempre, blessings na. Ikaw pa naman. And of course, sabi pa nga ito, Mercery, yes, wag na po kayo magbigay ng pera, Daddy Frankie. Binibigyan pa rin pagkain ni Oliver. Kaya nga hindi tinatantana ni Ansing, di ba, panay sumbong kasi baka naman si Daddy Frankie magbigay doon kay JG pagkain ni Oliver. Wala na siya kapangyarihan. Oo, sa kagipitan wala na sila. Ganun pang nangyari mga kaidol. Kaya hindi mabubuhay si Ansing kung wala si Oliver ngayon. Kasi si Oliver ang sandalan ng kahirapan sa kapabayaan ng kanyang asawa. And of course, sabi pa ng iba, sa sitwasyon po ni Kuya Oliver, tama Daddy Frankie, sa mahirap sitwasyon. Pero nakikita ko sa totoo lang kahit ganyan si Ansing, naasikaso naman niya si Kuya Oliver kumpara kay Kuya JJ. Yun po ang sabi ng iba. May nag-reply mga kaidol ating basahin. Sabi naman dito, inalagaan niya kasi may suhol siya. Tingin mo, pag wala sa sponsor, magbibigay kaya si Oliver kung alagaan niya? Ayun ang reply po sa nag-comment po doon sa video ko mga kaidol. Ang point lang dito sa nag-reply, kung hindi susuhulan si Ansing, hindi magbabantay kay Oliver. What do you think, guys? However, kung wala nang magbibigay na sponsor, babantayan kaya ni Ansing si Oliver? Please comment section below mga kaidol. Sabi pa nga ng iba, nakakaumay na si Ansing. Ano ba naman, sana magkasundo na sila. More drama please para kapatid nyo. Kawawa lang naman. Si Auntie ba? Noon pa yan mga kaidol, yan nakakasundo. Parang nagmamataasan sila sa kanilang ego sa isa't isa kung sino ang magaling. Wag mo Daddy Frankie pagtiwala sa kanila, pera bigay sponsor para sa kay Oliver. Ilagay mo sa bangko, bigyan sila Oliver everyday pagkain niya. Ikaw, mahirap kasi ganyan sitwasyon mga kaidol, yung point ninyo. Kasi nga, si Daddy Frankie, yung kanyang pagtulong ng ibang tao nasa probinsya. Sino mag-ano sa kanya kung everyday? Ngayon, ginagawa siguro ni Daddy Frankie, total na, may mga tauhan naman dyan, dahil si Ma'am Rochelle, siguro monthly talaga ang bigay niya sa pagkain ni Oliver. Siguro, kaya Ansing yan nakatuga, budget sa pagkain ni Oliver.
Mismo kay Daddy Frankie nagsabi. Siguro kung abot naman sa bills naman ng kuryente, in case kung malagyan, syempre Daddy Frankie pa rin punto por punto. Sana naman, wag naman sila masanay. Bigyan naman nila ng panahon na tulungan nila yung kapatid nila. Kasi not all the time na si Daddy Frankie nasa likod nila punto por punto. Ganun lang po doon. However, kung mapokus si Daddy Frankie, mas kailangan tulungan kaysa kay Oliver. Kawawa si Oliver kasi hindi na babantayan ng Sing. Hindi na mamumonitor ni JJ. Kasi, namimihasa sila sa nasanayan ni Ansing. Na sino action, sino galaw ni Ansing kay Oliver, may katumbas na salapi. Ayun po nangyayari po dun mga kadadis Frankie, nangyayari. Please comment section below mga kailo, opinion po regarding po dun. Nalaman lang ni Ansing na may pera doon kay JJ para kay Oliver, ayaw tantanan na di makuha. Pagdating talaga sa pera, nakikita ugali ng tao, baka kakaaway nyo yung gamot na yan. Common sense na ka-idol. Simula pa doon sa shelter, tinantanan ba si Daddy Frankie ni Ansing na hindi siya makakuha? Sa pundo ni Oliver 200,000 plus, tumigil ba siya nang hindi siya nabigyan? Di ba hindi? However kay JJ, kung hindi magbibigay si Daddy Frank sa pagkain para kay Oliver, siguro, baka hindi rin si Ansing titigil, sa kuda na hindi makuha yung baboy ni Oliver. Baka mangulit, baka mangulit si Ansing balang araw. Oo, totoo po yung mga kaidol. Di ba? Yung pag ano lang nga ng baboy, nawala siya, di ba wala na siyang baboy, ibibinta na. Tapos, akin yung isang baboy. Ako nag-alaga kay Oliver eh. Di ba? Doon natin masusukat na si Oliver lang ang naging susi sa kasakahirapan ng pamilya ni Ansing. Ganun lang po doon mga kaidol. Daddy Frankie, huwag na lang kayo magbigay dyan or magbigay para kay Kuya Oliver. Siguro pang merienda na lang 100. Paano makakain si Oliver? Si Ansing hindi nga makakain kasi hindi mo provide ng kanyang asawa. Yun ang problema ni Daddy Frankie. Hindi wala si Daddy Frankie malulugaran mga kaidol. Kasi nga si Ansing at si Gigi walang-wala. Saan kukuha para pagkain ni Oliver? Ngayon nag-aaway yung dalawa kasi wala akong nag-aagawan nga kung sino mag-ano kay Oliver, kung sino kukuha ng budget, punto por punto. Madali maubos pera kay Ansing kasi pati pagkain nito. Of course, ganun talaga mangyayari. Na pati pagkain nila, dito, malilibre sila mga kaidol. Si Daddy Frankie always watching from Mindanao, Misamis Oriental. Abangan niyo po mga kaidol, si Daddy Frankie diyan sa Visayas at Mindanao. Hindi ko alam kung sa Davao ba or sa Visayas ang unahin ni Daddy Frankie. At of course, sabi naman ibang mga kaidol, naku, kawawa dyan sa mga magkakapatid na si Oliver, gahaman sa pera. Kasi ngayon hindi lang makatikim ng malaki, kaya sabi ko wala di naman niyang yari sa kanila. Hirap pa kasi pareho may bisyo. Diba? Inaagawan nila, hindi pag-aalaga. Inaagawan nila yung pag-aalaga kay Oliver dahil may kakibat na salapi, may sahod, may nakakakuha sila. However, kung wala silang makuha kay Oliver, pag-aagawan nila, kaya yes, pagdidebatehan nila kung sino na mag-aalaga kay Oliver. Balang araw, pagdidebatehan ni Ansing sa ni JJ kung sino mag-aalaga kay Oliver. Ngayon, nag-aaway-away sila kasi both side gustong mag-aalaga kay Oliver dahil may kakibat na salapi. Pero, balang araw, yun ang mangyayari nga. Mag-aaway-away kasi paampa-ampa kung sino na mag-aalaga at mag-monitor kay Oliver punto por punto. Ganun lang po doon mga kaidol. Noon Kuya JJ lang ang nagbibigay ng kapagkain. Nasaan ka Ansing? Di ba ngayon ka lang tumulong kasi may pera na tanggap sila? Sila dangdang nila po ang tulungan nyo. Yun ang karapatan, yun ang karapat dapat. Ibig sabihin niya dito na wag nang tulungan daw si Oliver o si Ansing kasi kung kailangan ni Oliver si Ansing, nasaan si Ansing? Wala. Mabuti daw si JJ nakapagbibigay ng pagkain. Mas better daw Daddy Frankie, mas priority daw tulungan si Dangdang punto por punto. Siyempre,
Umiyak na nga, di ba? Ginagawa ko lang lahat, Daddy Frankie. Makabawi ako sa aking kapatid na napabayaan namin ng ilang taon na gusto na naming mamatay si Olive, pero matagal pa lang mamatay. Ngayon, tulungan mo ngayon, nandito na kami, nag-aagaw kung sino mag-aalaga sa kanya. Dahil may nakukuha kami after namin mag-alaga kay Oliver punto por punto. At tumutulong din mga sponsor na malaom-laom. Mahigop ang nakita. Di ba? Nakalunok. Kasi, continue. Sabi pa nga dito mga kaidol, mas okay pa ata magsular na lang si Oliver sa bahay niya para walang problema sa kuryente. Tapos every month, bigyan na lang siya, Daddy Frankie, ng sapat na grocery at bigas, trabaho na lang si Oliver. According na iba. Pwede para rin sa akin, kung sapat naman din magbigay ng ilaw at makapagbukas naman ang TV, ang solar, bakit hindi nilang solar? Total, para wala nang monthly bills na mangyayari. Kasi kung kuryente, may billings yan eh. May monthly na magbibigay talaga ng bayad dyan si Daddy Frankie. Naku, wag na kayong magano kay Ansing na magbayad niyan. Wag na. Mag-aampa-ampa naman yan sila ni JJ kung sino magbayad ng kuryente ni Oliver. Kung hindi si Daddy Frank ang magbigay ng bayad niyan. Si Daddy pa rin yan magbabayad mga kaidol. Totoo po yun. Malabo kung si Ansing magbayad ng kuryente niya yan. Kahit nga sa sarili nila, hindi kaya magbayad. Diba? Paano pinalaman? Mismo sa bibig ni Ansing. Ganun lang po doon mga kaidol. Sabi mga, kulang pa ang trabaho ng aking asawa sa pangangailangan ng aking mga anak, Daddy Frankie. Tapos dadagdagan pa si Oliver. May tutulong ko lang kay Oliver to assist. Not financially. Sana hindi mawala. Sana hindi mawala is yung mga gamot ni Oliver. Kuya JJ Ansing, ingatan niyo po. In charge po dyan si Ansing. Hindi po si JJ. Si Ansing in charge sa gamot. Hindi yan ibibigay ni JJ kung hindi kay Daddy Frankie mismo ang magsabi. Totoo po yun, dahil po nawala ang tiwala ni JJ kay Ansing. Kasi si Ansing magaling gumawa ng kwento. Doon saan tayo nagbase? Doon sa bahay. Nag-uusap na kami Daddy Frankie na ilipat, mas malapit-lapit sa akin yung pagtayo ng bahay ni Oliver. Nag-uusap na kami ni JJ pero hindi pala sila nag-uusap. Kuya Age. Doon natin masasabi tayo mga ka-Daddy Frankie na si Ansing ay sinungaling. Always watching from San Pedro. Emil, thank you po. And of course, hindi talaga pwede ipagkatiwala sa kanila ang pera ni Kuya Oliver. Palagi mala silang nag-aaway. Ay, lagi naman niya sila nag-aaway mga ka-idol. Simulat sa pool, di ba? Yung blessings kunuhay, nagkasundo sila bago mag-blessings. Yung pinaplano ang pinaplano yung house blessings ni Oliver. Kasundo na sila. Magtulungan na lang sa si Uki Daddy Frankie. Walang problema po doon. After ng blessings. Hindi pa nga 24 hours na yun. Nag-aaway na naman ang magkapatid. Diba? Naku, Ansing Gigi, dapat hindi nyo pinag-awayan ang pera ni Oliver. Dapat ipakita niyo, totoo po yun. Ipakita ninyo ang yung concern at pagsuporta at pagmamahal kay Oliver punto po punto. Hindi yung pinag-aagawan nyo pa. Uy, Age. Ay, ha? Kasi ayaw masapawan si Ansing. Ang gusto ni Kunya pala pagsak ang pera ni Oliver. Oo nga, kaya sinisiraan ni Ansing si JJ. Kasi gusto niya, yung attention ni Daddy Frankie mawala doon kay JJ o kay Daddy Frankie. Yung attention ni Daddy Frankie mawala doon kay JJ at mapunta sa kanya. Yun ang dahilan ni Ansing kung bakit sinisiraan niya si JJ. Kung ba't lahat na ng mga sinasabi ni JJ sa kanya, sinusumbong agad kay Daddy Frankie. Ganun po. Huwag
Huwag na po tayong magtaka, ha? Kasi babae po yan. Marites po yan si Ansing. Marites na halarom na malaom-laom. wala tayong wala tayong magagawa doon mga kadadis Frankie kasi ang ugali ni Ansing, what I said before, ansing talaga yan. Sabi pa nga ng iba, ito na naman, magpapakomment na naman ako nito. Pasaway itong pamilya na to. Mga mukhang pera, hindi sila nahiya sa kay Oliver. Ang beneficiary hindi sila. Pasalamat sila kasi may nagbibigay sa kanila dalawa para alagaan si Oliver. Correct. Ano yung mga bigay ng mga sponsor ng present ngayon, si Ma'am, tsaka ni Tita Honey, oo. Tulong awa yung para kay Ansing na maalagaan si Oliver. Pero anong ginagawa nila ngayon? Bida-bida si Ansing, gusto niya siraan si Gigi para sa lang makapasok sa bahay ni Oliver. Isa rin po yan na sinisiraan ni Ansing si Gigi para pagbawalan na si Gigi na pumasok sa bahay ni Oliver kasi gusto niya makuha. May I write? Please comment section below mga kadadis Frankie. Sa mga bagong pasok sa aking premiere, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ganun lang po dun mga ka-idol yung puti Kuya SMB. Wag mong bigyan ng pera. Puro pagkain lang ibigay mo, Frankie. Maging cost ng away binigyan mo ng pera. Sana canned goods na lang, bigas na lang ibigay kay J. Oliver. Bahala na lang siya kung yung mga sardinas, halu-haluan ng mga gulay-gulay. Ganun na lang kasi kung pera ang ibigay, wala. Oo, naku, mas lalong baka magsapakan si Ansing sa si Gigi. Matagal ko na yan na sinasabi sa tao kapag pagkapos sa pera o mahirap ang pera ay gamot sa kanila, pero kapag napasobran at bigay dito, ibigay doon. Ganun talaga, bigay dito at bigay doon. And of course, sa mga nandyan dahil sa pera, nag-aaway itong magkapatid. Daddy Frankie, huwag nang magbigay ng pera kay Oliver. So doon natin po masusukat mga ka-idol. Pinagagawa nila ngayon si Oliver ni Gigi tsaka ni Ansing dahil po nagagamit po nila sa sariling kapakanan punto por punto. Ngayon lang, however next year. Kung iwanan na talaga ni Daddy Frankie si Oliver, makikita pa kaya ang kaluluwa ni Ansing sa bahay ni Oliver? Makikita pa kaya si JJ na sumisilip makikita pa si JJ na sumisilip doon kay Oliver? Yun ang mga katanungan ng karamihan mga kadadis Frankie. Kasi concerned sila kay Oliver dahil may nakukuha sila. Hindi sila concerned kung wala silang nakukuha. Mahirap, no? Mahirap yung may isang kapatid ka na walang pakialam sa iyo at hindi naawa sa iyo punto por punto kung ano mangyari, kung anong nagiging estado mo sa buhay. Sa panahon ngayon talaga kay mga ka-idol, kanya-kanya the best talaga mga ka-idol. Yung magsarili ka na lang kaysa magtiwala kasi yung kasi sometimes ang pamilya din nagpapabagsak sa iyo. Kung sa mga businesses man mga ka-idol, i-share ko lang po sa inyo, para sa akin, hindi makikilik ang business kung kapatid ang mag-manage ito punto por punto. Kasi umaasa, kapatid ko yan, hindi ako mapapakulong yan. However, kung ibang tao ang pagkatiwalaan mo, ay naku, masiguro malaki ang impact na lalawak at lalaki at muusbong ang iyong business. Pero kung kapatid, wala. Even kapatid mo, lulukuhin ka patalikuran. Ayun ang napapansin ko mga ka-idol. Hindi ko naman nila lahat. May ilan-ilan talaga mga ka-idol na ginagamit din ng kapatid ang yung relasyon sa kanya na magkapatid kayo para manluko at makagawa ng kamalian na ikakabagsak ng company punto por punto. Kaya again, sa panahon ngayon, mahirap kahit kapatid. About sa pera ang pag-uusapan, mahirap magtiwala punto por punto. Ang iba nga ng magkakapatid, nagpapatayan dahil lang sa pera. Ang ibang kapatid, nagpapatayan dahil sa mga ari-arian. Diba? Ganun kakapangyarihan ang kwarta. Money is power. Totoo po naman mga idol. Money can do everything. Money lahat talaga.
At saka yung respeto din sa tao. Kung wala kang pera, less ang magre-respeto sa'yo. Pero kung marami kang pera, ay kulang na lang lahat ay magbow sa'yo. Lalong-lalo na kung mangungutang sa'yo. Di ba? O ganun po Sorry po nga isingit ko ito mga ka-Disprang kasi related din naman sa kanilang awayan ni Ensing and JJ na sinisiraan na ng babae si lalaki para makuha ang loob ni Daddy Frankie din sa kanya at malipat din sa kanya. Hindi niya akalain ni Ensing, nandun yung napapansinin pa rin siya. Pero ang tanong, dapat ba siya pagkatiwalaan uli ni Daddy Frankie? Ganun lang po dun mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Anyway, ang mission lang na may Kuya SMB, magkaisa magtulungan para maging solido-pulido that is Frankie community sa tulong po ninyo. Basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB para sigurado punto por punto, pack na pack, and full na full. As sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Hanggang sa muli mga ka-idol, God bless. Sa mga laging sumusuporta kay Kuya SMB, mga Daddy's Prank community, lahat-lahat, ito laging tatandaan, iisa lang ang buhay, keep good health. Bye-bye guys. See you again next time. I love you all.